Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Philippine National Police, tiwalang airtight ang kaso laban sa sospek sa Makati Road Rage. Senator Win Gatchalian, kumbinsidong walang Amelia Leal na nanay ni Mayor Alice Guo. Kwentong love child, gawa-gawa lang. Pangulong Bongbong Marcos, inalok ang mga negosyante sa Brunei na mamuhunan sa Pilipinas. Sa MBC TV correspondents, lalaking tumanggi umanong bumili ng solar light, binaril, patay sa Davao del Sur. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas, nakuha ang bronze sa AVC Challenge Cup. Gia de Guzman, Angel Canino, nakatanggap ng award. At sa Showbiz Spotted, Moira de la Torre, unang Pinoy solo artist na naka2 bilyong stream sa Spotify. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Positibo ang Philippine National Police na airtight ang kaso laban sa suspect sa insidente ng road rage sa Makati City. Batay sa paunang investigasyon, lumalabas na walang permit to carry outside of residence ang baril ng naarestong suspect. Ang buong detalye, alamin natin sa report ni Edniel Parosa. Kumpiyansang pambansang pulisya na mahigpit ng kanilang kaso laban sa suspect sa road rage incident na ikinamatay ng isang family driver sa EDSA Ayala. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, lumalabas sa investigasyong walang permit to carry outside of residence ang naarestong si Gerard Raymond Talusan Yu. Bagamat mayroong license to operate ang suspect sa kanyang pistol, doble dagok naman ang kawalan ng basbas na magbitbit ng armas sa labas ng kanyang tahanan sa Pasig City, kung saan siya natunto ng National Capital Region Police. Una nang kinumpirma ni NCRPO Chief Police Major General Melencio Nartates na nagtugba sa ballistic examination ang bala ng baril na ginamit sa krimen sa balang nakuha naman sa loob ng tirahan ni Yu. Bukod dito, lumitaw rin sa pagsiyasat na pinalitan ni Yu ang orihinal na plate number ng kanyang itim na Mercedes-Benz na mula sa BCS 77 ay ginawang DAB 9670. We are confident na ito pong tao na ito ay siya talagang mismo po ang involved po doon. Unang-una ay clearly po ay na-establish po na yung baril na nakuha po sa kanya ay nag-match po doon sa empty shell na na-recover po doon sa crime scene na galing po sa caliber 40 na 9mm pistol. At yun din po ay kasama doon sa mga nakarehistrong baril sa ilalim po ng kanyang pangalan. At maliban po doon ay positive din po siya sa pakaping test. Nabatid na nauwi sa pamamaril ang negosyanteng suspect ang pakikipagtalo nito sa 65 anyos na biktimang kasama sa Toyota Innova ang isang housemaid at isang 7 taong gulang na bata. Pinasisiguro naman ni Interior Secretary Benhar Abalos ang mabilis na pagresolba sa kaso para maihatid ang hustisya sa pamilya ng biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Patuloy pa ring hinahanap ang baril na ginamit sa pagpatay sa opisyal ng Land Transportation Office na si Mercedita Gutierrez. Ang sospek nananatiling tikom ang bibig sa katotohanan. Pakinggan natin ang ulat ni Rovic Manuel. Patuloy pa ring hinahanap ang baril na ginamit ng suspect sa pagpatay kay Mercedita Gutierrez, isang Registration Division Chief ng Land Transportation Office, nitong Biyernes ng gabi sa panulukan ng Camyas at KH Street, Barangay Piniahan sa Quezon City. Sa panayam ng 2x2 kay Quezon City Police District Director General Red Maranan, sinabi nito na agad na natukoy at nahuli ang suspect na pinangalan ng alias Danny 24 oras lamang matapos ang nangyaring pamamaril.
At no, sa kanyang pagtakas, ay pinipilit niyang hilahin yon. No? Hinihila-hila niya yung motor niya. At siyempre, sa paghila ng motor niya, nakita siya ng mga witness. Nakuhaan siya dahil sa pwersang kanyang ginagamit, according dun sa mga witnesses, na nalaglag yung kanyang helmet na nakalagay doon yung mga kanyang mga gamit, yung ORCR na nakalagay doon sa isang maliit na plastic, maliit na bag. Dagdag pa ng QCPD General, isinailalim na sa paraffin test ang suspect at kasalukuyan ang hinihintay ang resulta. Na-recover ho ba yung barrel, General? Sa ngayon, yung pa ang ating hinahanap, yung barrel. Wala pa? Wala pa. Pero siya ba'y isinailalim sa paraffin test kung nag-positive na siya'y nagpaputok ng barrel? Yes, sumailalim siya sa paraffin test. Hinihintay natin yung result galing doon sa crime. Samantala, hindi pa rin tukoy ang motibo sa pamamaril at kasalukuyan pang gumugulong ang investigasyon dahil hindi pa umano nakikipag-cooperate ang suspect at tikom pa rin ang bibig sa ginawang krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ibang balita, kumbinsido si Senator Win Gatchalian na walang Amelia Leal na nanay. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at maging ang kwento nito bilang love child, gawa-gawa lang din daw umano ng alkalde. Ang senador may ibang hinala sa tunay na ina ng alkalde. Magbabalita si Rose Babiera. Kumbinsido si Senator Sherwin Gatchalian na gawa-gawa lamang ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang kwentong love child at walang Amelia Leal na nanay ang alkalde. Kasunod ito ng mga ulat na isang nagngangalang Lin Wenyi ang madalas lumitaw sa mga business records ng pamilya. Nabanggit umano ito sa 7 sa 14 na korporasyon ng mga Guo at kasama ng ama ng alkalde na si Jian Zhonggu sa 170 na biyahe nito sa labas ng bansa. Paniwala ni Senator Gatchalian, si Lin Wenyi ang tunay na ina ni Mayor Guo. Ilang residente rin sa Valenzuela ang nagpatunay na ang individual na ito ang siya ring pinapakilala ng alkalde na kanyang ina nang manirahan sila sa lungsod sa pagitan ng mga taong 2007 to 2008. Sinabi ng senador sa panayam sa DZRH na naninindigan siya na non-existent ang Amelia Leal na tinutukoy ni Mayor Guo na kanyang ina. Sang-ayon sa pahayag ng PSA na wala itong tala sa ahensya. Ngunit sa kabila nito, kasalukuyan pa ring nananawagan ang kampo ni Mayor Guo na lumantad na si Amelia Leal na anilay nawawala para maisailalim ito sa DNA test at mapatunayan ng siya ay isangang Pilipina. Dagdag pa ng senador, tingin niya raw ay ginawa lang ni Mayor Guo ang kwentong ito para magpaawa at makuha ang simpatya ng tao. Tambahay ay gawa-gawa lang niya. Yun ang tingin ninyo dito, Senator? Ako, gawa-gawa niya yan talaga. Kwento lang niya yan at ginawa niya lang yan para, ang tingin ko nga, ginawa niya yan para maawa ang tao dahil pag titignan mo, talagang kumukuha siya ng simpatya ng tao. Pagdidiin pa niya, mahalaga na mapatunayan na ang kwento na isinisiwalat ng mayor ay totoo. Magpapatuloy ang mga executive session sa Senado sa susunod na linggo. At ayon sa senador, maraming impormasyon na pumapasok at mga dokumento na kailangan nilang i-review para sa susunod na mga Senate hearing. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, inalok naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga negosyante sa Brunei na mumuhunan sa Pilipinas. Pagbibida ng Chief Executive, malaki ang economic potential ng Pilipinas, lalo na pagdating sa agribusiness at renewable energy. Ang mga detalye ihahatid ni Lef Narciso. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga negosyante sa Brunei Darussalam na seryosong ikonsidera ang Pilipinas bilang prime investment destination. Sa kanyang pagsasalita sa Business Forum sa Brunei, ibinida ng Pangulo ang lumalaki pang potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas at pinahusay ng mga proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Tinukoy nito ang mahahalagang reforma at mga batas na susuporta sa alok ng Pilipinas na maging katuwang ang Brunei para sa regional growth and investments. Binanggit rin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang para lalo pang mapagbuti ang ease of doing business gaya ng itinatag na Green Lanes Initiative for Strategic Investments. Ilan sa mga sektor na nakikitang malaki ang potensyal ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa
ay sa agribusiness, renewable energy at halal industry development. Sabi ng presidente, nakatutok ang Pilipinas at Brunei sa dalawang mahahalagang economic corridors. Ang West Borneo Economic Corridor na sumasaklaw sa Brunei Darussalam at ang Greater Sulu-Sulawesi Corridor na sakop ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga business leaders sa Brunei, binigyang diin ni PBBM na ang hangarin ng Pilipinas na palakasin ang business ties sa Brunei ay bahagi rin ng commitment nito para sa pag-unlad ng buong ASEAN region. We stand firm in strengthening the business relations between the Philippines and Brunei Darussalam. Our partnership is a symbol of the shared aspiration to foster economic growth and shape a more vibrant ASEAN community. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, congratulations Alas Pilipinas! Nakuha ng Nationals ang bronze medal sa 2024 ABC Challenge Cup matapos nitong masweep ang Australia. Makasaysayang pagkapanalo ito para sa Alas dahil ito ang kauna-unahang podium finish ng bansa sa nasabing tournament. Ang naging laro tutukan natin sa report na ito. Isang sweeping victory ang naitala ng Women's Alas Pilipinas para makuha ang bronze medal kontra Australia sa 2024 AVC Challenge Cup. Hanggang sa huling laban ng mga ito sa nasabing tournament, pinatunayan ng Nationals ang kanilang dominasyon, delivering close 25-23 sa first set, 25-15 sa second, at 25-7 sa third and last canto. Dahil dito, ito na ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa isang Asian Volleyball Confederation sanctioned tournament in 63 years. Sa ikalawang pagtatagpo ng Alas at Australia matapos din itong matalo sa Pool A, nanguna ang star rookie na si Angel Canino with 14 points, Cici Randina with 13, habang parehong nakapagdala ng tig-10 puntos si Ea Laure at Thea Gagate. Samantala, tanda ng magandang performance na ipinakita ng Alas. Kinilala ang dalawang manlalaro nito, si Captain Gia de Guzman bilang best setter at si Canino bilang best opposite spiker. Ito na ang muling podium finish ng Pilipinas sa international tournament ng volleyball na ang huli pa ay noong taong 2019 sa Southeast Asian V-League. Samantala, ang kupunan ng Vietnam ang nakapagawi ng gold medal matapos talunin ang Kazakhstan sa finals. Sa aking pagbabalik, isang Pinoy na naman ang nadagdag sa listahan ng mga magre-representa ng bansa sa paparating na 2024 Paris Olympics. Kung sino siya, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. 6 kumpirmadong patay dahil sa bagyong Aghon ayon sa NDRRMC. Halaga ng iniwan nitong pinsala umakyat na sa 21 million pesos. Pagdami ng dysfunctional family, pinangangambahan kung maipasa ang divorce sa Pilipinas. Sa MBC TV Sports, Pinoy gymnast Emma Malabuyo pasok na sa Paris Olympics. At sa Showbiz Spotted, Moira De La Torre, unang Pinoy solo artist na naka 2 billion streams sa Spotify. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Umakyat na sa 6 katao ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong Aghon. Ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kabuuan, umabot na sa higit 16,000 na pamilya ang napinsala sa pananalasa ng naturang bagyo. Nagbabalik si Edniel Parosa. Pumalo na sa 6 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong Aghon. Sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nadagdagan ng 5 ang death toll ng typhoon. Napawang mga kaso sa Calabarzon. Kinabibilangan ito ng 5 lalaki, kabilang ng isang 14 anyos na binatilyo na naitalang namatay sa Lucena, Padre Burgos at San Antonio sa Quezon. Bukod pa sa Dalagitas sa Misamis Oriental na unang kaso ng casualty buhat ng bagyo. Isa naman ang kumpirmadong nasaktan habang patuloy na binabalidate ng NDRRMC kung may kaugnayan sa Aghon. Ito pang ibang kaso ng injury. Sumatotal, umabot na sa higit 16,000 pamilya
o mahigit 51,000 individual ang sinalanta ng unang bagyo sa bansa ngayong taon. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon kahapon kasabay ng deklarasyon ng pagsisimula ng tag-ulan dito sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Pumalo na sa mahigit 21 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyong Aghon sa agrikultura. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bukod dito sa 272 hektarya ng pananim na nasira din ng bagyo ang mga palaisdaan, poultry at livestock sa Calabarzon at Bicol Region. Iniulat ng NDRRMC na umabot sa 51,858 katao o 16,404 pamilya ang naapektuhan ng unang bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Kabilang sa naturang bilang ang 369 na magsasaka at mangingisda. Wala umanong dapat ikabahala ang Pilipinas sa tangkang panghuhuli ng Chinese Coast Guard sa trespassers sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Paliwanag ng Chinese Foreign Ministry, ang hakbang na ito ay isa lamang paraan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa pinag-aagawang karagatan. Narito ang ulat ni Arnold Herrera. Hindi umano dapat ikabahala ng Pilipinas ang bagong polisiya ng Chinese Coast Guard na panguhuli ng trespassers sa inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Ito naging tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Makaraang almahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay nakababahala at pagpapalala ng sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pagtitiyak ng tagapagsalita, ang naturang polisiya na magsisimula sa June 15 ay naglalayong i-standardize ang law enforcement at panatilihin ang maritime peace and order sa karagatang inaangkin nila, bagay na maituturing daw na isang universal practice. Nananatili namang bukas ang China na makipag-usap sa Pilipinas. Ito'y sa kabila ng umano'y paulit-ulit nitong provocative acts sa pinag-aagawang teritoryo. Samantala, nanindigan naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela na hindi nila kinikilala ang kontrobersyal na foreign policy at gagawin nila ang lahat para pigilan ang mga agresibong aksyon ng China at hayaang makapangisdan ng mapayapa ang mga kababayan natin sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pinangangambahan naman ni Senator Juan Miguel Zubiri ang pagdami ng dysfunctional families sakaling maisabatas ang diborsyo sa Pilipinas. Dagdag pa ng mambabatas, baka raw magaya tayo sa ibang bansa kung saan hindi maganda ang paglaki ng mga bata dulot ng paghihiwalayan ng kanilang mga magulang. Ang mga detalye alamin natin sa balita ni Raymond Dadpaas. Nangangamba si dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na dadami ang mga tinatawag na dysfunctional na pamilya kapag meron ng diborsyo sa Pilipinas. Ayon kay Zubiri, hindi malayong matulad tayo sa ibang bansa na hindi maganda ang paglaki ng mga bata dahil hiwalay ang kanilang mga magulang. Ibinigay na halimbawang mga nangyayaring mass shooting sa Amerika na karamihan ng mga sospek ay mula sa mga dysfunctional na pamilya. Nauna na itong nagpahayag ng pagtutol sa divorce bill dahil siya isang conservative senator. Ayaw umano niya ng anumang panukala na wawasak sa pamilya. Sa kabila nito, inirerespeto niyang mga kasamaang senador na pabor sa divorce bill. Sa huli ay umaasa itong pairalin ng conscience vote kapag ito ay maisalang sa botohan. Naglabas ng kanyang survey si Senate Pro Tempore Jingo Estrada at pantay ang bilang ng mga senador na pabor at kontra sa divorce bill. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ng family, na wala silang mga magulang dahil pag ayaw na nila ng mga magulang, hindi na nila bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng konting resolution sa kanilang nagiging problema sa pamilya, ay hiwalay na sila. So, di ba ganyan nangyayari sa ibang bansa katulad ng Estados Unidos? Ang daming dysfunctional families. Kaya nagkakaroon po ng mga mass shooting doon dahil yung mga bata ay medyo malungkot. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maganda at maulang Thursday afternoon, Pilipinas. Tama po ang inyong narinig dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa kahapon ang panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa. Batay sa pinakahuling rainfall monitoring and assessment ng Weather Bureau, dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas nitong nakalipas na 5 araw, ay na-meet na ang kriteria para masabing simula na ang panahon ng tag-ulan na tinatawag din nilang Type 1 climate. Ibig sabihin, southwest monsoon o hanging habagat na muli ang weather system na umiiral sa bansa at siyang magdadala ng madalas na pag-ulan sa hapon, gabi at maging sa madaling araw. Kaya naman po huwag kakalimutan magbaon ng payo. Kung makikita rin natin sa latest satellite image ng Pag-asa, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon na humina na bilang isang severe tropical storm. Kasabay ng pagpasok natin sa habagat season, inilabas na rin ng Pag-asa ang listahan ng mga pangalan ng mga bagyong papasok sa ating bansa ngayong 2024. At sa darating na Hunyo, inaasang may papasok muli na 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng ating bansa. At sila ay papangalan ng Bagyong Butchoy at Bagyong Karina. Samantala, sa lagay na ating panahon ngayong araw, magiging maulap ang kalangitan at mataas ang tsansa ng mga scattered rains and thunderstorms sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at maging sa Palawan dahil po yan sa hanging habagat. Habang isolated rains and thunderstorms naman ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa Tuguegarao, mainit-init na 36 degrees Celsius pa rin ang inaasahan habang maglalaro naman sa 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Iloilo, Tacloban City at maging dito sa Metro Manila. Para naman sa ating 3-day weather forecast, asahang magpapatuloy ang isolated rains and thunderstorms dito sa Metro Manila sa susunod na 3 araw, habang ang temperatura naman ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, ang araw naman ay lulubog mamayang 6:21 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. May panibagong historic milestone sa kanyang singer-songwriter na si Moira de la Torre sa Spotify. Kung ano yan, alamin natin sa Showbiz Report na ito. Bumuhos ang pagbati para sa singer-songwriter na si Moira de la Torre matapos itong gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy soloist at Filipino artist na naka2 bilyong streams sa Spotify. 2 billion times naman din ang pasalamat ng 30-year-old tagpuan hitmaker sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang music. Si Moira na nagpasikat ng mga kantang Malaya, Ikaw at Ako, Paubaya at Babalik Sa'yo. Ikaw na ba yung pinangarap ko? Ay mayroong 3.3 million monthly listeners sa naturang streaming platform. Sa ngayon, nasa Amerika ang mga awit bilang bahagi ng kanyang ongoing Moira World Tour 2024. Last March, kinilala ng Billboard Philippines ang husay ng multi-platinum recording artist nang gawaran ito ng Hitmaker Award. Habang noong nakaraang taon, nag-iisang Pinoy nominee naman ito sa MTV Europe Music Awards. Maliban kay Moira, ang natatanging OPM artist na nakaabot din sa 2 billion streams mark sa Spotify ay ang bandang Ben & Ben last year. At sa aking pagbabalik, aktres na si Maricar Reyes, ibinunyag na muntik nang magkaroon na ang permanenteng problema sa mata. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Retraining program para sa mga OFW na nawalan ng trabaho, palalakasin ng Marcos administration. Sa MBC TV correspondents, lalaking tumanggi umanong bumili ng solar light, binaril, patay sa Davao del Sur. Sa Hoy, bawal yan pagbebenta ng mga e-cigarette sa mga menor de edad, ipinagbabawal. Parusa sa mga lalabag, alamin. Sa MBC TV Sports, Pinoy gymnast Emma Malabuyo pasok na sa Paris Olympics. At sa Showbiz Spotted, Maricar Reyes, ibinunyag na 3 araw halos walang paningin matapos makasanayan ng matagal na pagsusuot ng contact lens. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na lalong palalakasin ang retraining program para sa mga nagbabalik bayang overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa abroad. Kasabay nito, ibinida rin ng presidente ang mas malaking pondong inilaan ng gobyerno para sa OFWs, kabilang na ang patuloy na pakikipagtulungan nito sa pribadong sektor. Nagbabalik si Arnold Herrera. Dapat palakasin ang retraining program para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na magbabalik bansa dahil sa kawalan ng trabaho. Pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos, marami sa mga OFW ang hirap makahanap ng trabaho pagbalik ng Pilipinas dahil sa limitadong pagkakabuhayan, na mas pinahirap pa dahil sa pinsalang idinulot ng COVID-19 pandemic. Bilang pagtugon dito, nakahanda raw ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD project para ma-reintegrate sila sa local workforce at kabilang narito ang kanilang retraining, upskilling at reskilling. Masaya ring ibinalita ng Pangulo na mas malaki ang pondong inilaan ng gobyerno para tulungan ang mga displaced o retiradong OFWs na gusto pa ring magtrabaho. Sa tulong yan ng livelihood programs ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon pa sa Chief Executive, pinalalakas din ng gobyerno ang partnership sa pribadong sektor para tugunan ng kakulangan ng job opportunities at tiyaking hindi masasayang ang husay na tatak Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaiigting naman ang paghahanap sa nawawalang motorbangka na may sakay na 3 katao sa probinsya ng Quezon noong manalasa ang bagyong Aghon noong Lunes. Ang mga detalye ibabalita ni Boy Gonzales. Pinaigting pa ang ginagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa motorbangka na Mike Denmark na may sakay ng 3 katao na nawawala noong Panglunes habang kasagsagan ng bagyong Aghon sa Quezon Province. Sa ulat ng PCG District Southern Tagalog, huling nakuha ang impormasyon sa naturang motorbangka sa karagatan ng Barangay Kalutkot, bayan ng Burgos, Quezon Province, matapos silang magkubli dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghanap ng Coast Guard kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Local Police at Bureau of Fire Protection ng bayan ng Burgos. Nakipag-ugnayan na rin ang PCG Northern Quezon sa mga kalapit na substation ito at iba pang mga otoridad para maghanap sa nabanggit na motorbangka. Umaapela ang Philippine Coast Guard sa sinumang makakita ay agad ipagbigay alam sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ako si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Davao del Sur matapos tumangging bumili ng solar light. Yan at ang iba pang mga rumarabidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on the spot ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin ng hindi kilalang suspect sa loob ng kanyang tirahan sa Purok Maligaya B, Sitio Lawis, Barangay Batu, Santa Cruz, Davao del Sur. Pasado alas 4:30 ng hapon. Ayon sa report ng Santa Cruz PNP, kinilala ang biktima na si Eduardo Nebres Jr. na nagtamo na matama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, kinilala rin ang kanyang kinakasama na si alias Lenny. Sa investigasyon, nabatid na habang nasa labas lang sila ng bahay ni Eduardo, isang lalaki ang nagbibinta sa biktima ng solar light. Gayunman, tumanggi ang biktima na bilhin ng solar light, ngunit bigla na nang bumunot ng baril ang suspect at walang maraming tanong, pinagbabaril ang biktima. Na-recover mula sa pinangyarihan ng krimen ang 4 na empty shell ng kalibre 45 na armas. Nakahimlay na sa punerarya ang bangkay ng biktima habang patuloy pang investigasyon ng kapulisan kung anong motibo ng pamamaslang. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Naaresto ng San Carlos City Police Station ang isang high-value individual o HBI sa Barangay Prosperidad, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nasser Canha,
hepe ng San Carlos City Police Station, ang naaresto kinilala lamang kay alias Lito, 43 anyos, residente ng nasabing lugar. Na-recover ng kapulisan sa suspect ang 5 sachet ng umano'y shabu na more or less 62 grams na mayroong standard drug price na umabot sa 426,000 pesos at isang kalibre 45 na barel, isang magazines at 2 bala. Nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station ang suspect at maharap sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, Sama-sama Tayo, Pilipino. Isa na namang sangkot sa legal na droga sa lalawigan ang inaristo ng mga pulis sa bayan ng San Roque, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, itong nahuli ay tinuturing na street-level individual. Ikinasang operasyon ng San Roque MPS kasama dito ang Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit sa pamamagitan ng tulong ng PDEA. Ang suspect ay isang 45 anyos na ayon sa report ng PNP, SLA ito ng Barangay Zone 3 ng naturang bayan ng San Roque. Ito ang isa naman ang nagpanggap na pusher buyer kung saan nakabili ng shabu doon sa nasabing suspect kung kaya't ikinasa ang isang operasyon. Nakuha sa posisyon ang siyam na sachet na pinagdududahang illegal drugs na shabu. Nakakulong na ang nasabing suspect at nakatakdang humarap sa karampatang kaso sa illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas napadali ang access ng mga kabataan sa mga e-cigarettes o vaping products o yung tinatawag na vape, gawa ng naglipa ng pop-up stores at local shops. Bukod pa sa mga physical stores, available rin na mga ito online. Kaya naman, pinapagtibay ng kapulisan ang regulasyon sa pagbebenta ng mga nasabing produkto, lalo na sa mga menor de edad. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga vendors at retailers na nahuling lumabag dito? Narito ang report ni Rose Babiera. Karamihan sa mga gumagamit ng sigarilyo noon ay lumipat na sa paggamit ng e-cigarettes o pagve-vape. Ang iba, nadala ng mga pahayag na ang epekto ng vape sa kalusugan ay milder kumpara sa mga nakilala nilang sigarilyo. Para sa iba naman, bukod sa mas convenient itong dalhin, mas mainam din daw ang amoy nito. Kaya naman, patok na patok ito sa mga kabataan na hinahayaan at nahihimok ng sumubok ng mga ganitong produkto. At dahil accessible nga ito, mas malaya na silang bumili at gumamit ng walang patnubay. Kaya naman, dumulog ang Department of Health sa Philippine National Police kamakailan na magpatupad ito ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng vaping products. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, minors should not have access to vaping. Ito ay nakasaad sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Hindi maaaring pagbilhan, bumili, magbenta at gumamit ng mga vaping products o kahit ano pang uri ng sigarilyo ang sinumang tao na ang edad ay bababa sa 18 taon. Ang sinumang lumabag dito ay papatawan ng mga karampatang parusa. Para sa mga negosyante na nagbenta, nag-distribute, bumili mula at para sa isang menor de edad, pagmumultahin ito ng 10,000 pesos o maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 araw, depende sa desisyon ng korte sa first offense. Sa mga susunod na offenses, parehong pagkakakulong at multa ang ipapataw sa may sala. Matatanggalin din ng lisensya at permit ang kanyang negosyo. Kapag nahuli naman ng isang minor na mismong nagbebenta o gumagamit ng mga e-cigarette, maaaring ipatawag ang menor de edad at ang kanyang magulang o guardian. Maaari silang ipasailalim sa counseling sessions o sa iba pang hakbang, depende sa napagkasundoan ng DOH at Department of Social Welfare and Development. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng gymnastics, patuloy pang nadadagdagan ang mga atleta na magre-representa sa Pilipinas sa paparating na 2024 Paris Olympics. Dahil kamakailan lang, na-secure ng film gymnast na si Emma Malabuyo ang kanyang Olympic slot.
Kung paano, alamin sa report na ito. 4 na ang Pinoy gymnast na magre-representa sa bansa sa paparating na 2024 Paris Olympics. Ito ay matapos masecure ng Filipino-American gymnast na si Emma Malabuyo ang bronze medal sa individual all-around event sa Asian Gymnastics Championship na ginanap sa Uzbekistan. Nakapagtala ang 21-year-old athlete ng 50.398 points at hinirang bilang tanging Asian gymnast na eligible sa Paris Olympics. Bagamat nakuha ni Hu Jiafei at Qin Xinyi mula China ang top 2 podium finish with 50.699 and 50.566. Ineligible ang mga ito matapos mag-qualify sa women's team all-around ng 2023 World Artistic Gymnastics Championship. Si Malabuyo na ang ika-13 atletang pasok sa 2024 Paris Olympics, kasama ang kapwa gymnast na sina Levi Ruiz-Vivar, Alea Finnegan at two-time world champion Carlos Yulo. Fencer na si Samantha Catantan, weightlifters na sina John Senisa, Vanessa Sarno at Elrin Ando, rower na si Giovanni Delgaco, pole vaulter na si EJ Obiana, at boxers na sina Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. May paalala ang aktres na si Maricar Reyes sa mga tulad niyang mahilig magsuot ng contact lens. Ang aktres kasi, 3 araw halos nawala ng paningin matapos ang maling paggamit nito. Mga detalye tutukan sa aking Showbiz Report. Dahil sa maling pagsusuot ng contact lens, 3 araw halos walang paningin ang aktres na si Maricar Reyes. Ito ang revelation ng aktres sa kanyang latest post kung saan inamin itong lumalagpas sa 8 oras ang kanyang pagsusuot ng contacts at kung minsan pa raw ay expired na ang kanyang nagagamit. Dahil sa matinding sakit, isinugod na sa ospital si Maricar at doon kanyang napag-alaman na turns out meron pala akong corneal abrasions or malalaking gasgas sa magkabilang cornea or yung parte ng mata kung saan nakapatong ang contact lens. Maximum 8 hours lang dapat sinusuot ang contact lens. At hindi ko namalayan na expired na pala yung gamit ko. Maswerte namang gumaling ang aktres matapos ang ilang araw na gamutan. Dahil kung hindi, posible raw kasi itong mauwi sa permanenteng problema sa paningin. Sabi ng ophthalmologist ko, napakaswerte ko daw dahil sa laki ng mga sugat ko sa mata, pwede ako magkaroon ng mga peklat or mga puti-puti sa paningin ko habang buhay. Thankful naman ang ilang netizens sa ibinahaging impormasyon na ito ng aktres at kanya-kanya rin silang share na experience sa comment section na ngayon mayroon ng mahigit 6 million views na video. Ang naturang karanasan magsisilbihan niyang lesson kay Maricar. Kung kaya't sa huli, paalala nito sa mga kapwa niya regular contact lens wearer, huwag mong paabutin sa level ko na bigla ka na lang magigising, na may sugat ka na sa mata at kailangan mo tumakbo sa ER dahil sa sobrang sakit. Magpatingin at magpa-advise sa ophthalmologist para maalagaan ng tama ang mga mata mo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang niyang Showbiz Angel, Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel, Matchpoint Mili at Rovic. At iyan ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ako si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.